Magandang umaga mga kasama. Ito po ang inyong Kadayos Adventure. Samahan po ninyo ako sa aking panibagong adventure at pakikipagsapalaran kung saan ako dadalhin ng aking motor at ng aking mga paa. Sana patuloy po ang inyong pag-subscribe. I-click po ang bell button para updated kayo sa aking channel. Halina kayo mga kasama, samahan nyo ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa harap ng ating simbahan ng St. Mary Magdalene Parish, Bayanan. Ito po ang simbahan ng Bayanan. Kung napapansin po ninyo ay mayroong mga scaffolding na inilalagay. Ito po ay sa ngayon ay i-repair nila. Ibabalik po yung cross na natanggal po ng bagyo. Yan po ay ibabalik at para maisaayos at pag pinintahan, ayan po isabay-sabay ng pipintahan. Sa ngayon po ay wala pa naman balak ang ating simbahan na pintahan ang ating harapan dahil inaayos muna pong lahat. At pagkatapos po na maisaayos ang ating loob at ibang parte ng labas sa simbahan, yan po ay sabay-sabay na pipintahan ng ating butihing pare. Okay, tingnan po natin ang ibang mga kaganapan sa simbahan. Ito po ang ating simbahan ng Bayanan. Ito po ay makikita na June 10, 1930 pa. May sa gawa ano po. Yan, ito po ang simbahan ng Bayanan. Nakasalukuyan po na ito ay under construction pa rin, under renovation o pinapaayos pa. Yan po yung tore, yung unang tore ng simbahan na ngayon ay ang purpose po ng ating scaffolding ay maibalik po yung ating cross. Ano po ha? Ito po ang simbahan ng Bayanan. Napakagandang simbahan ng Bayanan. Ayan. Ayan. Ito po sa ngayon, sasagawa sila ng pag-aayos. Yung mga mahina na ang kapit ay patitibayin. Pagkatapos po niyan ay ibabalik po yung cross na natanggal ng bagyo. Yan, ito po ang simbahan ng Bayanan. Ito po yung cross na ibabalik doon sa itaas ng tore. Ito po ay natanggal noong nagdaang mga bagyo at nakalaylay po lamang, kaya napilitan tayo na maibaba at para ma-repair at para maibalik ng maayos. Ito po ay kuha sa malapitan. Ito po yung ating tore kung saan doon sa itaas po ibabalik yan pong cross na inalis. Yan po yung cross na inalis noon. Yan. Ito po yung ating simbahan. Yan. Yung pong makikita yung dome sa kabila ay lalapitan natin. Yung po ang ikalawang dome, bagong ginawang dome o tore ng simbahan. Ito po yung bagong dome o tore na napaayos na. Inayos ang mga pinta at yung mga tumutulo po na parte ay naisaayos na rin. At ito po ngayon ang naging kaganapan ng pintura ng bagong dome ng simbahan. Sabay po nito, yan po yung ating simbahan, ang ilalim ng ating simbahan. Yan. At kasabay po nito ay inaayos na rin nga po yung ating lumang tore kung saan ay ayusin nila yung mga nasirang yero, patitibayin at ibabalik talaga yung cross. Ano po? Sa banda-banda riyan ay i-update namin kayo sa kaganapan ng ating paggawa sa simbahan. Ano po? Tuloy-tuloy po ang maniliit na paggawa sa ngayon sapagkat unang-una ay pandemic. Hindi naman po pwedeng magpagawa ng maramihan.
Kaya sa tulong ninyo mga kasama, sa ating pagtutulong-tulong, pagsasama-sama, ay maaayos natin ang pagpapagawa sa ating simbahan. Ano po? Yan, kung makikita po ninyo, ang simbahan natin ay halos katapatan ng plaza. Napakaganda po ng ating simbahan. At talagang ito po ang isa na pinagmamalaki ng bayanan, ang pagkakaroon ng simbahan. At talagang dito dinarayo at nagsisimba ang mga taga-bayanan araw-araw. Ito po ay yan, nakikita po ninyo. Kuha pa rin po ito ng ating simbahan. Ang natatayang ko pong ito po ay plaza ng bayanan. Kaya sa lugar pong ito ay buong buo nating nakukuha ang plaza ng bayanan. Ano po yan? So, yan po ang simbahan ng bayanan. Nakasalukuyang inaayos yung tore na luma at talaga ibinabalik yung cross. Nakita po naman natin sa lugar na ito ang kabuuan ng ating simbahan. Ito po yung daan papunta sa Tipakan. Yung po tinatawag nating Tipakan nung una. Ito po siya, yan. Medyo masukal na po ngayon, hindi katulad nung una. Ito po yung Tipakan kung saan kinukuha nung una yung silyar. Yung silyar po, yun ay kahalintulad ng hollow block na inilalagay natin sa pag naggagawa ng bahay. Katulad po nung gawin ang ating simbahan ng bayanan, ang mga silyar o po yung ginagawa nilang panglagay sa dinding, parang hollow block, ay dito po yan ginagawa. Yan, dito po. Tanda-tanda ko pa nung una, merong matanda dito, ang parang Mamay Sinon, ay dito kinukuha yung silyar. Dahil yan pong ating simbahan, nung gawin po yan ay bayanihan. Ito po yung tulay o lugal. Ito po ay dating may tulay na maliit. Kaya ngayon, ito po ay yung Tipakan dati. Hanggang sa nung mga bata kami, tanda ko ang lugar na ito ay naging parang liguan na namin. Naging parang liguan. Pag panahon ng tag-ulan, maraming tubig dito, mataas ang tubig. Kaya dito sa Tipakang ito, dito nabubuo yung aming kabataan, yung magagandang alaala ng aming kabataan. Na ito po naman ay matagal ng panahon na nakuhanan ng silyar. Yung pong silyar ay parang adobe na ginagawa nila kasing laki o mas malaki sa hollow block. At yan po yan, para may mga pwede po nating kuhan yan, parang ganito. Yan po ay pila, yung pong lupang matigas. At dito po yan pinukuha. Sa ngayon po medyo masukal na, mataas na ang kangayanan. Ito po naman yung daan pabalik na sa Tipakan. Yan, ito po medyo hindi na rin po itong ayos dahil gawa po ng tag-ulan. So ito po yun, yung daan pabalik ng Tipakan. Siguro kaya po tinawag na Tipakan o Tipakan ay dahil dito tinitipak yung mga adobe o silyar na ginagamit ng uno. Kaya ang tawag po noon, termino, ay tinitipak. Tinitipak yung mga lupang matitigas na pila. At yun po ang ginagamit bilang pinaka-hollow block nung unang panahon, tulad na lamang po ng ginamit sa ating simbahan ng bayanan at yung mga sinaunang building na nung unang panahon ay wala pa namang hollow block. Kaya ang ginagamit ay silyar at mga pinaghalong apog, dayami. Yan po nung unang panahon. Yan po pinakasaminto nung una. Medyo sira na rin po yung tulay na nag-uugnay dito sa Tipakan. Pero napakaganda pong lugar. Magandang lugar po ito. At kung babalikan po natin ang ating mga kabataan
ng ating mga nakaraan ay napakasarap pong balikan sapagkat nagsisilbing alaala po ito ng ating kabataan. Ito po naman yung daan na nag-uugnay sa Bayanan at Padre Castillo. Yan, makikita po ninyo maraming kawayan. At ayon na rin po sa kasaysayan at kasabihan ng matatanda o may mga nagpapatunay na nung unang panahon, ito rin daw pong lugar na ito ay isa rin sa kinunan ng mga bato o silyar na ginamit sa ating simbahan. Yan, ito po ay parang kung tawagin, ito po yung agbang, may maliit na tulay na nag-uugnay sa Bayanan at Castillo. Marami rin pong parte ng ating simbahan o yung mga ginamit na silyar, parang hollow block, ay dito rin po kinuha. Yan, makikita ninyo. Ito po ay ngayon ay agbang na kung tawagin. At pag panahon ng tag-ulan, ay ito na po ang silbing paagusan o drain. Kung kaya't ang Bayanan ay hindi binabaha o ang Castillo ay hindi binabaha. Ito na po ngayon, yan po dati dito kinukuha na. Ito po yung tulay na nag-uugnay sa Bayanan at Padre Castillo. Kahit dito pa lang po sa Bayanan, dito sa Puro 4, ay meron na rin ditong hardware. At dati-rati, napakahirap sa ating baryo pag may pinagagawa dahil napunta pa tayo sa bayan, pinakamalamit sa San Pascual, doon tayo nabili magmula sa hollow block, simento. Pero dito ngayon, meron na tayong hardware dito sa Bayanan. Kaya maswerte ang mga taga-Bayanan dahil hindi na kayo lalayo. Sa ngayon po ay sinasagawa nila, ito po naman ay hindi nakablock sa daan yung mga sasakyan yan. Sila po ay nagbababa ng mga kagamitan, mga paninda. Sila po ay kasalukuyan nagbababa lamang. Hindi po yan obstruction, katulad po ng ating pinatutupad na clearing operation. Sa ngayon po yan ay nagbababa lamang sila pansamantala at mamaya lamang po ay aalis na rin sila. So ito po yung ang lugar pong ito na hardware sa Bayanan ay ito po ay nasa Puro 4 pa rin. Puro 4 pa rin itong hardware na ito. Yeah, kasalukuyan po sila nagbababa ng semento na paninda, hollow block. At ito po naman ay hindi obstruction. Ito ay pansamantalang nakatigil at mamaya po ay aalis na rin. Kaya ito po naman ay talagang kailangan magbaba sila. Ito po yung ating hardware dito sa Bayanan. Kaya huwag na po kayong lalayo. Dito pa lamang ay narito ng lahat. Kung may pagagawa kayo sa inyong bahay, dito pa lamang ay matatagpuan ninyong lahat ang mga kagamitan. Bukod sa magaganda na, mababait pa ang ating mga nagtitinda, pati may-ari ay talagang kaway naman. Yan, ito po ay dito pa lamang ay halos kumpleto na ang mga paninda. Ito natin noong una talagang mahirap para sa mga taga-Bayanan pag may pagagawa dahil ultimong pako o kaunting bagay ay tatakbo pa sa bayan o sa San Pascual. Ngayon, dito pa lamang po. Magandang umaga po, Konsehal. Magandang umaga naman. Dito pa lamang po ay narito ng lahat yan, magmula sa Sabot muna doon sa ako. ayan, kaya dito pa lamang ay mamibili nyo ng lahat. Yan. Katapat po ng ating hardware ay ang paradahan naman ng ating tricycle dito sa Bayanan. Anong pangalan ng ating Toda? Bayanan Toda? PSMBPC Toda. Ano ibig sabihin ng PSMBP Toda? Poblasyon? Hindi. Poblasyon San Pascual, Padre Castillo, Bayanan. Ito. Yung pa rin natin protocol, ilan nasa kayo na isang tricycle? Isa pa rin? Dalawa na ngayon? Maximum ang dalawa. Dati isa lang yun, Dati isa. Ngayon, pag magkasama, ang dalawa, pwede na. Pero ang bayad natin, siyempre magkaiba, Hindi. Ang alakaran, isang takbo. Isang takbo ay 30 pesos. Ay, oo, meron ngayon. Pinababa po ng ating municipality ang pamasahe. Dati 35 ano? 48. 48. Oo. 48 Hindi, 48 nung hindi pa nagpa-pandemic, 48. Nung mag-pandemic, para naging 35 yata isang biyahe, 30 lang 30 na. binigay ng ating municipality. Okay. Bayanan na. Sa Bayanan. Sa Bayanan tayo naging 30, Yan. Ito po yung kaya po dito nakakatuwa naman sa Bayanan ay nagkakaisa ang ating Toda, ang ating
Tricycle Tricycle and Drivers and Operators Association, ano po, TODA. Kaya dito pa sa Bayanan, kung sasakay po kayo, dito lang kayo pupunta sa tapat ng hardware. Naririto po ang Marilya, magandang umaga. Okay, maraming salamat po sa inyo. Okay mga kasama, muli po ang pasasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa inyong Kadayos Adventure. Sana patuloy ang inyong pag-subscribe, ang inyong panonood, at patuloy po inyong subaybayan ang inyong Kadayos Adventure. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayong lahat. God bless you all.